Okay, good morning po sa ating lahat. So sa umaga pong ito, nais ko po kayong tanungin. Nais ko pong tanungin ang sarili ko, tanungin ang bawat Kristiyano. Are we the generation na aabutan ng rapture? Matagal na tayo nag-vlog pero itong tanong na to, pumasok na ba sa isip po ninyo? Tayo na po ba yung generation na yon? Ako nga naisip ko nga no, sabi ko, sandali lang, matagal na ako nag-vlog tungkol sa rapture pero naitanong ko na ba sa sarili ko, tayo na ba yung generation na yon? Kasi ang intent ko lang naman po bilang isang nag-share ng good news ng Lord, ang intention ko lang po, sabihin kung ano yung nakalagay po sa banal na aklat, no? Pero yung tanungin mo yung sarili mo, tayo na ba yung katuparan nito? Tayo na ba yung aabutan po nito? Medyo hindi po yata natin ito naiisip, no? So, sa umaga pong ito, nais ko pong bigyan ng diin sa atin, no? Kung bakit malaki ang posibilidad na tayo na nga po yung daratnan ng rapture, no? Unang-una, first reason, hindi po yung tahol ng aso ang first reason, siyempre. Hindi ko nga po alam ba't ganun, pero pagpapaumanhinan po ninyo. Okay, first reason, o saan nga ba ako yun? First reason natin bakit malaki ang posibilidad dahil escalated ang mga pangyayari sa buong mundo, hindi katulad noon. Yung advancement ng technology, dati po maghihintay ka ng 10 years para umadvance yung para sa susunod na technology na susunod, no? Yung mga pagitan na tinatawag, medyo matagal dati. Ngayon, in a matter of days, maraming nadidevelop, especially yung AI technology. May sasabihin po ako sa inyo, alam niyo po ba darating po ang panahon pag nakita mo sa cellphone mo yung mga litrato mo, hindi mo na alam ano yung AI, ano yung hindi. Bawat detalye, kung meron ka mang nunal dito sa mukha mo, lahat ng yan makukuha na. Lahat ng yan talagang magiging parang totoong-totoo na. Ganun po katindi ang technology. At yung balita na maaring maraming mawalan ng trabaho dahil sa AI, ngayon nga po nangyayari na. Sa Amerika raw po marami na pong natanggal sa trabaho, especially last year, no? Dahil hindi na raw po yan kakailanganin yung serbisyo ng ilang mga tao dahil sa technology. Pangalawa na dahilan bakit nasabi ko na tayo po yung posibilidad lang naman na abutan na po ng rapture. Okay. Dahil dahil yung mga biblical truths regarding the Middle East ay kitang-kita po natin. Alam niyo po, isa lang po ang pinaka dahilan po rito, no? Para masabi po natin na malapit na po ang second coming ni Lord. Sa second coming po ni Lord, ang pinakasenyalis po nito ay yung mapapalibutan ng Israel, no, ng mga kaaway niya at wala na po siyang laban. But right there and there, darating ang Panginoong Jesus kasama ang mga mananampalataya niya. Hindi na po yung second coming niya. So ang meron po talagang senyales ay ang second coming. Pero ito po gusto kong sabihin, ito yung point number 2 natin. Yung Middle East war na nangyayari po ngayon, isa pa yan, nag-escalate. Never in history na meron tayong mga nakikita o napapanood regarding Middle East na escalated. Bakit ka ninyo? Alam naman ninyo ang nangyari last week sa Iran, di ba? Okay. Alam naman nyo ang nangyari last week. Hindi ko na kailangan pang i-detalye po rito. Bakit? Ganyan po ba ka-escalated? Maski sabihin ninyo nagkaroon ng pag-aaklas o pag-aalsa noon o yung mga gulo sa iba't ibang lugar sa Middle East, hindi katulad ng gulong ito na talagang makikita po natin yung Iran, yan po yung ilham na binabanggit sa Old Testament. I think if I'm not mistaken sa Ezekiel, no? Ilam. So, ayan po isa sa dahilan. Ako tinitingnan ko po talaga itong sa Middle East na kaguluhan. Pangatlo, bakit nasabi po natin na tayo yung pwedeng abutan na po ng mga pangyayaring ito? O tayo na po yung generation na pwedeng abutan ng rapture? Dahil, marami na pong nagbago sa behavior ng mga tao. Huwag niyo mga maliitin yan kasi yan po ay binigyan po ng diin sa Bible. Sa huling araw, mga tao ay magiging selfish. Merong
merong anyo ng pananampalataya pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Ano? Hindi ko sinasabi nagliligtas ang gawa, syempre. Pero ang binabanggit dito, in general, magiging lovers of themselves, lovers of money, palalo, mayabang. Hindi ba nakikita ngayon? Ang Facebook, makinig po kayong mabuti, ang Facebook, ginawa po yan para, alam niya, yung magka-connect-connect ang magkakaibigan. Yan ang purpose ng Facebook. Some 20 years ago or 18 years ago, mga ganyan. Pero ang nangyari po ngayon, iba na. Marami po dyan, nag-aaway-away ngayon. At ang social media po ngayon, sa Facebook, ang sabi ko, konti na lang ang nagpo-post. Mostly dyan, nakikita mo na yung mga ibang mga tao na, yung wala nang kinalaman sa'yo. Yung mga ipinalo mo, sila na po yung nakikita mo dyan. No? Minsan, para maiilang ka na mag-post. Pero hindi, mag-post lang po kayo. Karapatan ninyo yun. That's your account. Mag-post ka. Diba? Lalo ipo-post mo Word of God. Yan po nakita ko. Escalated po ang pag-uugali ng mga tao. Nagbago po talaga. No? Dati ang mga tao meron pang sense, meron pang care. Alam niyo lahat po ng yan, yung tatlong binanggit kong yan po ang tatlong dahilan bakit ko nasabing tayo na po yung maaaring abutan po ng rapture. Pero ganun pa man po, rapture kasi is an imminent event, means wala po siyang senyales. Kaya ito po talaga, iniwan sa atin ng Panginoong Hesus yan bilang isang revelation kay Paul. Kay Pablo lang niya ito inireveal. Hindi niya ito inireveal, no? Sa mga disciples niya. Kay Paul lang niya ito iniwan. At si Paul naman binanggit po sa atin. Why? Bakit ganun po? Bakit imminent? Kasi gusto ng Panginoon bawat araw nananangan tayo sa kanyang mga pangako. Jesus wants us to put our trust in Him, our faith in Him, every step of the day. Every step of the way ng mga buhay natin. Yan ang gusto ng Panginoong Hesukristo, na siya lang po ang asahan po natin. Hindi tayo aasa dun sa nakikita ng mata. We walk by faith and not by sight. Kay linaw po niya na yun po yung talaga yung makikita po natin na pinapakita po ng Biblia sa atin na bawat araw sa Kanya tayo umaasa, no? Alam natin, hindi tayo pababayaan. Tapos nakikita ko rin po ngayon, ito adlib ko na lang po ito, hindi po kasama sa 3 puntos na binigay ko. Kasi matagal na rin po ito nangyayari. Although siguro, yung pinakamalakas na mangyayari dito, ako naniniwala po ako sa tribulation na po ito mangyayari. Yung the big one na tinatawag dito sa Pinas. They're waiting for, hindi naman they're waiting. Kumbaga, siguro parang because lagi siya na pag-uusapan, ito po ay talaga nakikita po natin na parang pinaghahandaan ka na lang po natin. Hindi inaabangan kasi wala namang gusto mag-abang ng lindol at mapahamak ang marami, di ba? Ang gusto ko na lang pong sabihin po sa inyo is yung the big one na pinangangambahan na tatama dito sa Metro Manila at sa ibang karatig na lalawigan. Ako naniniwala po ako it will happen po sa tribulation. Sobrang lakas na lindol po yan. Mabait ang Panginoon, hindi niya papahintulot sa Pilipinas yan. Dahil sa Pilipinas po maraming believers ang Lord, no? At naniniwala ako pinoprotect ng mga believers niya. And if you are a believer, hindi ka mag-expect ng pangit, hindi ka mag-expect ng doom and gloom. You will expect na marami ang maliligtas, marami makakilala sa Panginoon, no? Dahil ito pong panahon po natin ngayon, maniwala po kayo sa hindi. Talagang ito na po sa tingin ko talaga yung daratnan po talaga ng rapture, no? Escalated in many things. Yung difference, halimbawa, magbigay ka lang ng pagitan 10 taon, which was 2016 hanggang ngayon, hindi mo nakita yung pagbabago sa paligid mo. Ang laki na nagbago, especially sa behavior ng tao. Nagkaroon ng massive change, no? Pero ganun pa man sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. At ang Panginoong Hesus din, nakalagay po sa Book of Hebrews, He is the same yesterday, today, and forever. Good vibes ka na ba? Kung hindi pa, pakiclick ang notification bell at i-click mo ang subscribe button kasi malaking kapakinabangan yan sa'yo. Especially dito sa Really Good Vibes. Walang ibang bida kundi si Kristo lamang po at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Okay? Makikita po natin ang kaninningan ng kanyang finished work sa cross, no? Yun po ang importante po nating malaman po dito. Kaya maraming pong salamat sa inyong pakikinig at panunood.
i-share po niyo ang video ito. Mahalaga pong malaman ng ibang mga tao na si Jesus lang ang tanging daan sa langit. Mangyari man o ma-unfold man lahat ng mga nakalagay sa Bible, ito ay hindi mo katatakutan, bagkus iyong kapapanadikan. God bless po.